regarding po sa insidente natin dyan sa Tapok, mga alas 6 ng hapon, ang involved doon mga 4 na sasakyan, isang SUV, isang tricycle, isang bus, at saka yung nakaparking na motorcycle. Itong issue, yung tricycle at saka yung bus, nandun sila sa outermost portion ng National Highway going south. Tapos itong SUV naman going north. So, itong tricycle at saka itong bus, mga momentarily stop na sila. Kasi allegedly, based sa testimony ng mga bystander doon, mayroon pang mga sasakyan dito sa harap nila. So, momentarily stop. Then, suddenly, itong SUV na papuntang north, nag-encroach siya doon sa outer lane ng papuntang south. Binangga niya yung tricycle. Nung tumilapon po yung tricycle, tinamaan niya po yung nakaparking na motorcycle. Tapos, yung SUV, upon impact doon sa motorcycle, dumiretso siya ngayon doon sa bus. Kaya ang injured natin, all in all, is 11. 4 doon sa karga ng SUV, including yung driver. 4 din doon sa karga ng tricycle, including yung driver. At saka doon sa bus, 3. So, nung nangyari na ganon, tinakbo namin kaagad yung driver ng motor doon sa ITRMC. Itong passenger ng driver, conductor, saka passenger ng bus, pinunta namin doon sa Bacnotan District Hospital. Tapos yung passenger ng tricycle at saka yung occupants ng SUV, pinunta namin dyan sa Lorma. Sa tulong po ng mga neighboring town natin, nagpadala sila ng mga ambulansya katulad ng San Fernando, yung CDRRMO nila at saka yung province natin, including din yung Balawan at saka yung Bacnotan. Unfortunately, mayroong namatay kahapon yung driver po ng tricycle at saka isang passenger niya. Tapos itong another 2 na passenger ng tricycle is nandun pa sa hospital, nandyan sila sa Lorma, including yung driver ng SUV at saka yung isang passenger din niya. Doon naman sa party ng bus, kahapon is na-release din sila kagad kasi minor injury ang tinamulang nila. Pero under observation pa rin. Based po sa investigation namin, although korte lang ang magsasabi na kung talagang sino may kasalanan, pero ang lumalabas po sa investigation namin, itong SUV kasi nag-encroach talaga siya. Tapos mabilis. Based sa damages na nakita namin doon sa mga involved na sasakyan, masasabi natin na mabilis po yung SUV. So kagabi, pumunta ako doon sa hospital sa Lorma, tinanong ko yung driver ng SUV kung ano talagang nangyari kasi nakakapagsalita naman. Wala daw siyang maalala kung paanong nangyari. Siguro dahil sa nabigla, dahil sa natrauma pa siya, hindi pa niya makompose yung sarili niya dahil na rin siguro sa nervyos. Kaya po yun. Pero kung titignan natin, based sa investigation, talagang ang lumalabas na may kasalanan itong SUV. At kung based naman sa damages, masasabi rin natin na mabilis yung takbo ng SUV. Actually kahapon, nakipag-coordinate ako at nag-usap kami naman ng chief ng MDRRMO dito sa San Juan na mag-request kami siguro sa DPWH na lagyan yung rumble line. Kasi malaking bagay yon. Tapos magpiput up kami na ng mga warning signages, saka warning devices, nang sa ganon, hindi man natin totally matanggal yung aksidente, kahit paano is malisen naman natin yung occurrence ng ganitong mga insidente. Yung paalala namin, lagi kong sinasabi, anumang oras tayo magbiyahe, kasi wala namang pinipili yung aksidente, is magbaon tayo ng pag-iingat. Huwag tayong mag-drive na hindi kondisyon yung katawan natin. Yung mga nakamotor, mag-helmet tayo, gumamit tayo ng mga protective gear, mga reflectorized vest, nang sa ganun makikita po tayo. At ang importante talaga, magdasal po tayo bago tayo magbiyahe.